Lights, camera, action! Yung na-experience ko na cultural challenge dito is nahirapan akong maghanap ng kaibigan. Actually, yung una kong kaibigan is yung security guard dun sa building namin kung saan ako nagstay noong pumunta ako dito. Accommodation yan? Solo ka lang? Solo lang. Dun sa Ticom. Pero ano lang ako dun, ilang months, tas pinalis na ako. Okay. Hindi kita kasing tatapon ng basura. Pag may Hindi, nagtatapong basura. Oo, labang ingay mo mag-isa ka lang eh. Sabi pag binigyan ka na kasi ng Emirates ID, tatapon ka na. Bahala ka. Ito yung allowance mo, bahala ka na doon. Okay. Ganun naman pag na-process na yung visa mo. Parang tapos na yung support nila sa'yo. Kasi siyempre bago ka. Meron talagang ganun na company na parang sinusupport nila yung mga bago. Sa simula pa lang. Pero once settled, naayos na yung mga papeles. Ay, totoo. Ngayon ko lang nalaman yan. So far naman, sa company namin, so thankful naman ako kasi ganun yung process nila. So ilalagay ka muna sa isang lugar. Ikaw lang, studio or something. Tapos, pag may Emirates ID ka na, okay na yung mga papers mo, bahala ka na. Pero wala kang kilala nun nung dumating? Wala. Ako lang relatives talaga. yun. Wala. Dito sa Dubai, wala ako lang. Tapos, yung ka-close ko lang nun, yung security guard dun sa amin. Habibi! Habibi! My friend. How are you? friend. My friend. So, yung batian namin, good morning, goodbye. Friend mo na yan. At least, di ba? Kabayan? Gabayan? Sa akin naman singit ko lang contrast nung sa'yo sa akin. Kasi sa akin, sa hotel, so may accommodation kami. So pagdating ko pa lang, may roommate na akong Pilipino. Dalawa kami sa isang kwarto. Ganun. Tapos, di syempre, naging naman kami. Civil na Pilipino, syempre kakaibiganin mo yung kung sino ang roommate mo. Naging kaibigan ko naman. Tapos, yun nga, sa induction pa lang din namin sa HR, ang laking tulong din nung may community ng Pilipino. Kasi malaking sa Atlantis kasi nag-work. Tapos, may gwapo. Nagda-basketball yan. Maraming Pinoy. Basketball player. maraming Pinoy. Tapos, parang, malaking community din ng Filipino doon. So, siyempre, andun yung mga nagbabasketball. So, nung induction pa lang namin sa HR, may nagtanong na kagad sa akin kung nagbabasketball ako. So, ayun, di nayaya kagad ako. Tapos madali ako nakakilala ng mga tao, ganun. Kasi nagbabasketball. Ganun naman sa basketball sa atin, di ba? Mabilis mabilis yung process ng pag So, laking tulong din yung ganung culture ng Pilipino. Ang ganda Madali ng makapag-adjust. experience ng ganun actually. Pero kahit sino naman, pag nakita ka uy, basketball to? Kabayan Mga player, Mukhang player to Tindig pala Recruit na. Varsity walk pa rin. Varsity ka ba dati? Sa college lang namin. Kaya pala Kaya pala College, like yung sa course namin, hindi yung buong... Okay. Sa May course mga lang. ganun. Pero Lalo at pag least sa maraming course program. nyo, Hindi yung... kayo yung napili, di ba? Ang galing. Kaya pala magaling ka mag-basketball, bro. Kaya pala shooter si Kuya Louie. So ayun, nagpunta ako actually nun sa basketball court sa Ticom kasi malapit lang. Mga lang, walking distance. So nagtanong ako, sabi ko, Kuya, nagtatagalog ka? Sabi sa akin, Mga paumpilan. Sabi niya, Kuya, nagbabasketball ka, pwede makilaro? Sabi, no kabayan, Nepali pala bro. Okay. Medyo hawig din. Medyo hawig. Medyo hawig Okay. ng mga Pilipino. Asian Asian. By the way guys, yung mga Nepali, mukhang Pinoy. Asian Actually, hindi lang Asian kasi Asian, Chinese, Japanese. Ang dami kong ganyan katrabaho, akala ko Pinoy talaga. Oo, akala mukhang Pinoy sabi May ko. mga Malaysian din na sobrang minsan kamukha. Mas kamukha natin Indonesian. Indonesia na. Yan ang talagang kamukha Ayan. natin. So, Kasi mismo mong sarili ko nakita ko sa Indonesia. Pero palang twin. Pag alam ko, So, kabayan. Akala ko double ganger mo eh.
Pero legit, yun nga, sabi niya, no kabayan. So in English ko, sabi ko, do you play basketball here? Ah, yes. Come play with us. Tapos after nun, nakakilala na rin ako ng ibang mga kabayan. Ayan. Mga ibang Filipino Doon ka na naglalaro. nakapag-adjust. Tapos, hindi ako actually na nakakonect agad sa kanila eh. Alam mo yan, yung parang Kasi software engineer ako, you're just a normal employee out Panis. there. hindi guys. Hindi No, kasi may I'm a- grupo na sila eh. Alam mo okay. yun, may squad na sila, may grupo na sila. So nahirapan akong Meron ka sumabay. nahirapan akong sumabay. Tapos ang gagaling pa nila maglaro. Kaya ayun, anyway, na-inspire naman ako na makipagkaibigan. So okay naman. Pero yun, after a while, okay na. Nagkaroon na ako ng Parang friends. Eventually, nakukuha mo na yung rhythm ng ng culture. Yes. Ako nung dumating ako sa Dubai, It's time for bed. Tara na! Tulog na tayo. yun ako naman, nung dumating ako ng Dubai, ang saya namin kasi siyempre batch kami. Batch kayo ng Pinoy? Oo, batch kami ng Pinoy, 10 kami. Saya nun ah. Eh siyempre, ka-message ko si Mrs. sa airport. Sabi, saan ba kayo? Sabi ko, basta malapit kami sa mosque, sabi ng Mrs. ko. Paglabas pa lang ng airport road, pre, ang daming mosque. Nagbibilang ako ng mosque. Nialampasan namin bawat mosque na dadaanan. Sabi ko, basta doon kami malapit sa sa Dubai Mall, sabi niya, sa Burj Khalifa. Pag nakita mo yung Burj Khalifa, sabi ng misis ko. So sabi ko, talaga? O sige. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko pa alam kung saan kami. So yun yung binigay niya lang na palatandaan. Hanggang sa wala na akong nakikita along the way na building. Wala. Sa isip-isip ko, saan kami dadalhin? Tapos hanggang sa napapansin namin na nasa desierto na kami. Desierto. Desierto na po, yung as in desert na. Napunta ng Sonapur kung sino nakakaalam. Sonapur, alam niyo yun. Sunapot. Pagdating namin dun sa sa lugar, camp, talagang nag-iisang building lang siya, bro. Doon sa lugar na yun, nag-iisa lang siya noong time na yun. Tapos, ibaba na kami. Ito na eh. So, baba kami. Pagdating doon, nag-start na yung namin, yung hinala namin na shit, yung binagsakan natin, hindi city. Kasi lahat kami gusto doon sa city, syempre. So, right after nung gabi na yun, ito yung adjustment na naramdaman ko agad. Kasi, ibang-iba, pagdating mo pa lang doon sa accommodation, as in parang sa isang gantong kwarto, sama-sama na kayong Pinoy. Ata kami, 6 kami sa isang kwarto. Isang kwarto. Tapos yung kama namin, hindi double deck. Triple. Ganun. Hindi, yung ganun. Parang PBB ka. Oo, parang ganun. Ang kulit nga eh, parang ganun. Paikot? Oo, tapos, Parang ang militar. okay naman sa company namin, binigyan kami ng isang unan, isang kumot. Ay, wow ah. Thank you ah. Oo. Tapos, pare-parehas kaming syempre, pagdating pa lang sa kwarto, bukas na ng maleta. May mga cup noodles, pre. Cup noodles, dilata. Ayun na yung mga stock namin. Tapos, siguro, syempre, mga pagod, katulog agad. Kinabukasan, eto na. Naghanap kami syempre ng kanin. Kanin, pre, kanin. Yung syempre naman Pinoy, mahilig sa kanin. Punta kami sa parang cafeteria nung camp. Pre, walang kanin. Yung kanin nila yung pahaba. Basmati. Yun, basmati pa yun. Pre, ito na ata yung kanin, sabi. Hindi pa kayo sure. Ito na ata yung kanin. Tapos may nakita ko doon, parang munggong luto. Yung beans. Munggo ata to. What's this? Sabi namin doon sa nagtitinda. Can I have one order of this? Tapos isang kanin. Nung sinabaw ko yung munggo, iba yung lasa. Parang Alam ko yun. oo, natikman mo yan, di ba? Basta parang pagkain yun ng ng Oo, iba. ibang lahi. Walang Pinoy na pagkain. Grabe. Oo, as in. Tapos, siguro mga kami doon, 2 months. Wala kaming SIM card. Huh? Wala kaming internet. Wala kasi, syempre,
Ano kay, Ano? tawag dito, bago ka. Pag hindi ka magkakaroon ng SIM card pag wala kang Emirates ID. Dati. Dati. Kasi Ganun. ngayon may tourist na Ngayon may tourist. Dati, nung panahon na dumating kami dito, wala nun. Pagdating namin, kailangan may Emirates ID ka para magkaroon ka ng SIM card. Kasi syempre, pagdating mo, hindi ka naman agad may visa eh. Pa-process pa yun ng company. Kumbaga. Mga medical Visa. mo. Para kasi ang visa namin noon, parang entry lang. Entry permit lang. Dito pa pinrocess yung visa namin. So, yun yung yung naramdaman ko na hindi agad yung buhay, parang talagang nagbago bigla eh. Tapos Ramadan pa yung time na yun. Yung temperature, ang init, pre. nun, tas Sobra. disyerto pa Oo, kayo. walang Parang humid. Grabe doon, talagang as in, madaling araw, ang init. Diba? At sa Pilipinas, pag madaling araw, malamig eh, diba? Nung noon. Parang summer, ibig mo sabihin. Oo, dumating kami Ramadan Madami eh. init. Hindi kasi ngayon yung Ramadan ngayon, malamig. Oo. Next month na yun. I mean, next Ano week na yun? nga eh. Next week na, oo. Malamig na. Grabe. Na-tsempong Ramadan, tapos summer. Summer. Tapos, as in, Siguro yun pa yung time na talagang sinasarado yung mga restaurant. No? Like may mga may araw, oras. no? May oras. Pag Ramadan, May di ba oras. ganun? Ano yun? Ngayon medyo maluwag na ngayon. Like hindi na nga nagtatakip ng mga... So, 2 months, Oo. yung stock ko, hindi naman ganun karami kasi akala ko, diba? Sabi kasi ng misis ko nung time na yun, meron daw mga Pinoy foods. Yung pala dun sa kanila. Sa lugar nila. Sa city. Oo, sa city. Kasi parang natapon kami sa parang province area eh. So doon, wala talaga. Kahit yung bakala, walang tindang Grabe. Merong coca. Alam mo yung coca? Noodles. Hindi. Noodles, noodles ng ibang lahi. So yung pagdating sa pagkain, ang laki talaga ng adjustment namin. Kasi hindi namin, siyempre hindi mo mauna magugustuhan yung Kasi lately, gustong-gusto ko na yung yung biryani. Yun. Anong food yung pinakauna mong nagustuhan? Sa Dubai, ang pinaka nagustuhan ko yung samosa eh. Samosa. Yung matamis na May chicken. Oo. Ground chicken. Ayun. Sa pagkain talaga hindi mo kagad makukuha yung gusto. Yung parang pag gusto mo magluto ng gusto mo na lutong Pinoy, wala. May specific area lang dito sa Dubai na makakabili ka. Eh doon sa lugar namin talagang lugar ng mga parang alam mo yun, bandahe. Ayun, tsaka yung temperature, yun lang siguro naging challenge kasi 2 months yun, struggle kami dun eh. yung tipong gabi na, init pa na. Oo, grabe. Mga ata ang init eh, ang humid, parang 4 months ata bago mo maramdaman yung pagbabago. Grabe pawis nyo na. Oo, grabe. Naghanap kami ng SIM card. Grabe yung tagaktak ng pawis namin kasi sa kagustuhan namin magka-SIM card para makapagpa-load, makapagkaroon ng data. Tama. Kasi sa accommodation, wala naman kayong internet doon eh. Sobrang boring nun. Oo, Pag- wala kami, nun, wala. Libangin mo yung sarili mo. Grabe. Iba yun sa... So, at that time naman, visiting kami sa training. May training kami, pupunta kami ng Dubai Police Academy, doon kami nagtitraining. Kung paano hampasin ng batuta yung mga makukulit sa mall. Hindi, joke lang. Hindi, yun. Tapos, nagkaroon kami ng SIM card after a week. Kasi meron kaming kaibigan, yung kabatch namin, may kaibigan dito sa Dubai, pumunta doon. Nakiride kami sa Emirates ID. Okay. Pwede. Parang gano'n, no? Pwede. Sa Emirates ID niya, 5 tao yung Okay lang. 5 tao yung naka-register. So, isa sa amin magtarantado, siya ay babalikan. Hindi, ganun nga. Kasi wala, di ka pwedeng kumuha ng SIM card kung wala ka Emirates ID. Secured yung SIM card dito, hindi ka pwedeng Mm. gagi lang kasi Mang scam. So, in general talaga, yun lang. Ang malaking naging adjustment nung nagsimula ako dito, yung temperatura. Kasi ang init talaga kasi saktong Ramadan. Siguro good thing na rin. Nasanay na agad ako. Pag winter, mas malamig yun. Oo. Kumbaga, Pag- nakakita ka ng mga scorpions, camel dun. Camel, oo, pero scorpion wala. Yung mga wild camels na.
Hindi ko alam kung wild yun eh. Hindi naman sila wild. Hindi, pag mga wild camel, sino yung mga nakawala lang gano'n? Yan. Yung mga nasa Joke lang. Alam mo. Teka, may number ba yung camel o wala? Hindi ko naman tinignan ng Bakit? Pag may number, Pag may Ano, number, pag may ibig nakita akong sabihin, camel sa may lisod, anim. nalapitan ko pa. May number ka ba? Hindi kasi pag may number yung camel, ibig sabihin may ari. Pag walang number, ano daw yun parang wild. Ayun, siguro yun lang sa akin. Pagkain, malaking adjustment nung una kasi ayun, pupunta ako sa lugar na wala talagang Pinoy na pagkain. And lastly, yung init, yung temperature sa Dubai, yung climate, grabe. Iba, no? Oo. Sa akin, tingin ko yung pinaka naging cultural challenge ko, yung sa work, yung mga ibang lahi. Like yung mga mostly, well, kahit hanggang dati feel ko yung nagsimula ako, pero ngayon naman, hindi na masyado, pero for sure andun pa rin yan. Yun nga yun, medyo racist pa rin dito. Kahit sabihin mo may mga, syempre may mga rights, ganyan, blah blah blah, HR, whatever, equality. Pero mafe-feel mo pa rin talaga na yung difference pagka Asian tsaka European dito. So yun yung medyo doon ako na-challenge, nahihirapan na. Tsaka yun nga, yung sa work din na discuss natin before, di ba yung sa cultural na pag kunyari mga European, yan mga aggressive yan eh. Like, aggressive tsaka smart mag-work eh. Like, tatrabahuin lang nila kung anong inas sa kanila. Yun na yun. Tapos, sila pa yung talagang palaging nag-aas ng promotion, ganyan, lipat-lipat. Which is yun yung culture na. Pero sa atin kasi yung culture natin talagang trabaho eh. No? Sa simula, yun yung ginagawa natin eh. Pero, I mean, like ako, matagal na rin ako dito. So, natuto na rin ako na hindi ganun yung strategy kung gusto mo umangat. So, ayun, yun yung experience ko nung una na mahirap na, alam mo yun na, ginagalingan ko tapos, yung isa wala masyadong ginagawa pero parang yun yung palagi napapansin, tapos mas mabilis mo-promote. Pero kasi, yun nga, yung Arabic din kasi parang siguro iba yung, or yung in general, iba yung tingin pag puti. Pag European or basta puti in general. Like, parang mas mataas kagad kahit, alam mo yun, same level lang kayo pero Mas mataas siya. oo, parang nakakalawang pa rin palagi. Mga ganun lang. So, simula lang naman yun pero pag nakapag-adjust ka na tsaka siguro mindset lang din na pagka alam mo naman yung sarili mo, yung capability mo, hindi ka naman parang hindi ka na matatakot or hindi ka na apektuhan. So ayun lang, yun yung pinaka na-experience ko na medyo nahirapan ako. parang parang na-experience, hindi na na-experience or parang na-observe ko din, even sa mga turista, parang pagka Pinoy ang tourist dito, parang hindi nila ganun pinapansin or hindi nila ganun priority. So, depende talaga. Lalo na sa mga mall, parang di talaga pinapansin ng Pinoy mafe-feel mo eh. Yun yung medyo challenging din na kahit sabihin mo tinatry ng bansa na maging equal pero yung tao hindi mo Iba talaga. Iba-iba naman kasi talaga. Iba yung... mafe-feel mo naman kasi na pagka may pinapanigan or hindi or pag equal yung treatment, mafe-feel mo naman. Pero yun lang yung part na yun na hindi okay sa akin. Pero may mga tao naman na maganda yung treatment sa lahat. Yun lang. May share pa ako isa. Way back 2013, first time namin mag-mall. Napansin ko, bago ako pumasok ng mall, may makikita kang maliit lang na parang signage na dress code. May dress code sa mall. Oo, kasi di ba nasa nasa Muslim country tayo. Sobrang binibigyan nila ng importance yun. So, kung mapapansin mo nun, nung time kasi na yun, mayroon sa aming isa na naka-sleeveless. Pinoy. Sando. Nakasando. Alam mo na, syempre, Pinoy. Alam mo yung ugaling Pinoy, pupunta ng mall, minsan naka-jersey pa. Ang tawag doon? Basta kapantalon. Anong pack nga yun? Yung Pinoy pack. Anong tawag? Pinoy starter kit. Starter pack. Pinoy starter pack. Outfit check.
So, Anyways. naka-jersey siya. Medyo, sabi, buti na lang yung sa amin, may dalang parang hoodie. Pinasuot na lang sa kanya. Bawal. Bawal. Oo. Noong time na yun, ngayon parang hindi ko na napapansin nga. Na Ngayon parang wala. Oo, ngayon maluwag. Mas lumuwag pa yung Pero Dubai grabe, ngayon. oo. Makikita mo mga nagagala nun sa mall. Talagang Cover. cover. Kahit yung babae. Wala kang makikita mga Mas stricto sila sa babae. Oo, sobra. Sobra. Actually, yung isi-share ko, connected dun sa shinare ni Lou eh. Nagpunta kami sa Movenpick sa may Ras Al Khaimah. Marjan Islands yata yun. Maganda yun. So, dumating kami mag-ina. Ito yung ate niya. Ano ba yan? Ano yung na-experience mo? Usually naman yung mga doorman, yung mga nag-assist sa'yo is from Asian countries. So, welcoming sila. Wala namang problema. So, pagdating na Sa dun reception sa siguro yun. check-in, sabi ko dun sa kila Halina, kila Victoria, upo muna kayo sa tabi. Ako na mag-check-in. So, akin na yung mga passport niyo, yung mga document niyo. So, yung nag-check-in sa akin, di ko alam sa tagasan siya specifically, pero I'm assuming somewhere in Europe or Eastern Europe. Nung chine-check-in niya na ako, ang tagal bro. As in, tinatagalan niya. Ang dami niyang tanong. Tapos sabi niya pa, ang pinaka... Kasi, for the context, before kami pumunta doon, nag-book na ako online. Okay. Nagbayad na ako online. Okay. Bayad na lahat. Okay. Nung chine-check-in niya na ako, hindi ko alam ba't di niya alam yung details ko. Kasi pinigay ko na yung password. Doon na yun. Andun na yun. Nasa Tapos, system na yun. yung doon ako na weirdohan, sabi niya, kailangan mong magbigay ng deposit ha, pag mag-check-in ka dito. Oo. Normal procedure nila yun. Normal ba yan? Pero nung... 150 to 200 Depende kung saan hotel ka. Kasi Movenpick 5-star, di na kailangan yun. Minsan kailangan nasa procedure. Depende. Okay, pero nung sinabi ko na, are you sure? Fully paid na ako online. Bigla siyang, oh really? Let me check that again. Okay. No need for deposit. Okay. Tapos Pero may ganyan kami na experience. May ganun ba? Hindi ko matandaan kung rogue ba yun or ano. Yung sa deposit clear ko lang. Merong... kailangan ba talaga yun? Depende. May company ba? Tsaka Pero depende. Ano, 5-star hotel? Depende. Depende. Depende talaga. Depende sa itsura. Depende sa itsura. Akala ko mukhang mag-iuwi to. Sa Mamalo, kino-compliment pala. Sa Mamalo, kino-compliment ka pala. Hindi. Kasi kung wala kang, tingin nila wala kang pera. Hindi niya na-take as compliment lang. Oh, pre, mali ka pala, pre. Na-realize mo na ngayon. Hindi ko na-realize. Hindi, pero hindi ko alam eh. Pero ganun, pre. Like, advantage kasi ng as much as possible kinukuha ng deposit. Kasi nga para kung alam mo yun, extra, may masira ka man or whatever, ma-cover or may something sa account mo. Pero pwede rin wala. Ang ano kasi, kasi- isa pang advantage nyo kasi makakapag-charge ka sa kwarto mo nung open yung account mo by yun actually yung... or otherwise close. Tapos, Ano ang nangyari pa dun, so sabi ko, nagbayad na ako online, fully paid na. Tapos, okay, let me check that. Okay, so no need for deposit na, ganyan-ganyan. Tapos, Tagal lang, anong oras ba to? Mga anong oras? mga alas 3, Okay. alas 4. Ina-analyze ko kasi naging... Since naging alas 3, alas 4, tapos, sinare ko na, I paid online, and why do I need to pay any deposit? Tapos sabi niya, hindi niya na, okay, no need to do that. Tapos, ewan ko, out of the blue, na-share ko lang, sabi ko, I work in the payments company, so I know how the payment stuffs work. Tapos bigla niyang nabanggit na, oh, okay. Tapos after sabi niya, oh, okay. Tapos later on, chinekin niya na kami. Tapos in-explain niya na yung mga details and process. Tapos sabi niya, in case you get something from the minibar or from the restaurant you wanna eat, just mention your hotel room and we will charge your card automatically. Sabi ko, yeah, I know. Parang rude nung pagkakalit sa'yo. Oo. So, nag-deposit ka pa din? Hindi, may ano But na sila, record nilagay yung card mo pa rin? Nung card.
Hindi, kasi Actually, nagbayad sa siya mga online 5-star, pag nagbayad ka online, Meron talaga. nasisave na yung card details mo sa side nila. Tapos pwede na silang mag-initiate ng payments. Mm. Oh, So, pre, hindi pero na- maniwala ka sa akin, pwede yun, pero hindi yun pwedeng i-charge basta-basta ng walang authority. Nang walang Dapat ganun, di ba? invoice. Di Hindi, ba? nang walang authority mo na hindi namin... Walang notification. Kunyari, bablock ka na, tinanong ka namin ng deposit. Pag hindi ka nag-approve, tapos sinarge namin yung card mo, Pwede mong kasuhan. pwede kang lumaban na ba't ganun. So, feeling mo, nagkaroon ka ng mistreatment. Feeling ko... Yung totoo, sampaling kita Oo. Kasi ako hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung procedure eh. Gusto ko lang mag-check-in. Pero tingin ko lang dyan, pre, kasi nga, busy ba yan? Busy? Hindi. Busy. Busy. Okay. Alam mo bakit? Mm. Matagal. Hindi ready kwarto. Yun pa. Isa pa. Na-experience na Baka namin. dinidelay na Daming nila, no? ganyan. Oo. Kaya kung Actually- ano lang pinag-usapan nyo, baka hindi ready kwarto. Actually, ang sabi niya, nasa 90 to 100% capacity sila. Kasi ano yun eh, after Christmas. Kaya, holiday. O pre, So, nangyayari yan pre. so alam niya, may mga tips na kayo natututunan dito. Hindi positive. Talagang na-experience din namin yun. Mag-base ako sa before kong experience na parang 2019 to 2019. Nung pumunta kasi ako dito, hindi ako ganun nahirapan kasi may mga friend na ako na ibang lahi. So, parang noong time na yon, isa pa, hindi siya ganun ka-busy. Hindi ganun ka-busy sa road, sa metro, sa lahat. Tapos, saktong-sakto, tourist ako that time. So, nagbabakasyon lang kasi ako. So, nasanay ako na gano'n, na parang ang dali palang maglibot dito sa Dubai kasi ganito, ganyan. Tapos, netong bumalik ako neto, yun na yung parang naging, ano sa akin, naging challenge, cultural challenge, na parang, na sobrang nag-iba na yung Dubai. Parang kakasabi ng Habibi come to Dubai, lahat ng tao pumunta na dito sa Dubai. Lahat ng tao nandito na sa Dubai kasi nagulat ako nung December, sakto December pa, syempre kadalasan dito Lalo na yung flight, grabe. Diba? Alam mo kung Yeah. bakit? Ano, dahil sa war sa Ukraine-Russia, maraming dito na lumipat. That's why siguro kaya nga ganun, parang pag tourist ka dito ngayon, parang hindi mo na mapagkakamalan yung sarili mong tourist eh. Kasi kasabay mo sa metro, halos lahat working, halos, di ba? Eh, parang, kasi pagka tourist ka, syempre, yun yung parang, ano mo, makukuha mong benefits, yung metro, syempre mura, ganyan. Tapos, pag nag-taxi ka naman, sobrang mahal na. Kasi, ang mahal na ng taxi dahil nga laging traffic, laging busy yung ano. So, doon ako medyo nahihirapan mag-adjust. Kasi, yun nga, nasanay ako before na sobrang dali lang lumibot. As in, Isa, ano lang, trivia lang, isa yung Dubai sa mga pinakamahal na taxi kasama nung sa London tsaka sa Japan. Oh? Yun yung mga matataas na yung rate ng taxi. Yun share ko lang. Nagpunta ka na ng London? Hindi, alam ko lang. Okay. Pero Kaya sa Japan, pala from airport to, sabihin natin Ticom, ano lang yun 10 kilometers, 12 kilometers, 100 dirhams. Mahal, di ba? mahal. Wala, yung traffic pa. Plus traffic ko. Oh, di ba? So, Kaya nasa... pag nag-taxi ka sa Dubai, dapat may Google Map ka. Oo. Kasi ikot-ikutin Iikot ka ka. nun eh. Pag mali yung liko mo lang, pag may na-miss ka malayo yung ikot. Where are you going, my friend? Kailangan alam mo din yung dadaanan eh, no? Oo. Ako ganun eh, pag nagta-taxi kami dati. Ikaw na nagtuturo. Oo. para Hindi, pinapakita ko sa driver para inform siya na hindi kami aanga-anga. Okay. Kumbaga, from doon, alam niya na aware kami kung saan ka dadaan. Oh. Naranasan nyo ba na yung budget ng taxi mo is hanggang doon lang at nakikita mo yung metro kung hanggang sa yung ganito ka. mga patak pre, nag-taxi ako from doon sa Jafferia. Pauwi doon sa Satwa ako doon nakatira. Eh traffic doon. Satwa lang. Lalo na pag busy. Ramadan, ang tagal doon sa roundabout. Taxi ako kasi hinahabol ko yung yung Espiras eh. May handaan kami. Nakita ko,
Nakikita ko yung metro. Eh, yung pambayad ko hanggang 20 lang. Nag-taxi ka, Ben. Kita ko, nasa 16 dirhams na. Wala pa ako doon sa roundabout. Nanginginig na yung pawis ko. Hindi, talagang sabi ko, Habibi, only until 20 ha? If... Hindi, sabi ko talaga. At least. Sabi ko Prepaid sa taxi. taxi driver, Habibi, only my budget is until 20 dirham ha? If you reach 20 dirham, stop the car, I will go down. Sabi ko ganun sa taxi. Tapos sabi niya, no problem. You give me 20, I will bring you home. Mabait naman yung taxi driver. May mga ganon. Kasi yung packet naman kasi syempre, wala kang ng budget, hindi mo pa in-inform yung driver. Baka naman. Tama naman. Diba? Hindi ka naman inabotan. Ha? Hindi ka naman inabotan. Teka. Brother, keep 20. Keep 20. Saan ka nakaupo? Sa harap? Ha? Harap ka Oo, na sa harap. Hindi naman kumambyo. Yung pagkakambyo, biglang nadulas yung kamay. No problem. Hindi, mabait naman yun sila eh. Basta i-inform mo lang ahead of parang ang pangit naman kasi parang bigla ka na lang. Yung lumagpas na, hindi mo pa sinabi, di ba? Kaya- Sana nakapag-adjust siya. Kaya nagpababa na ng Sana lumipad siya, no? Gumanon yung suspension na hindi mo naman sinabi, 20 lang palang budget yun. Bzzz! Pumangat bigla. 2026 na. Oy, Or- may sasabihin pa. Tapos inatras, or bitin yung babae mo, inatras pre, binalik. Ilang pala Ready ka, abot, balik tayo. Kaya siguro sa aral, ma-share ko sa aral na yun nga, sa pagdating sa sa adjustment, maging matuto kayo makipag-usap sa ibang lahi. Yung mga taga dito talaga. Kasi, feeling ko hindi naman sila ganun alam mo yun, open naman sila. Basta maiparamdam mo sa kanila na eto ka. Siguro yun. True. Sa karamihan na ibang lahi ngayon, sobrang love na nila ang Filipino community. Kasi nakikita nila na masiyahin. Pag Christmas, New Year, di ba parang pagka may place dito na yung parang sa Riga, yung parang isang street doon, sarado kasi Talaga? Meron doon? Oo, May sa Riga. community boy. Kala mo Paskong Pinas. Paskong Pinas talaga, Mga Christmas lights. tapos pag New Year, isang street, sarado yun. Pwede mag-inuman. Puro Pinoy naman kasi dun eh. Talaga?